Hello Candy Lovers, good morning! Ayan, it's already June 22 and eto medyo impromptu to kasi may tumawag sa akin. Mabilisan to girl! Ganito ang aking makeup to kasi may magpapa-makeup. So, 11:30 na. So, in a minute, nandito na sila. So, yun lang. Ganito, hindi ko pa naayos yung hair ko pero makeup look ko ganito lang. Very simple lang. But yun lang. Hello Candy Lovers! I'm back again. So, kung mapapansin nyo, medyo iba ang aking makeup look at ang aking suot. Kasi, it's June 23. So, kahapon hindi ako nakapag-vlog the whole day. Kasi after ko ata mag-makeup sa clients ko, hindi na ako nakapunta sa event ng Benefit tsaka ng Kiehl's. Kasi late na. Actually, late na talaga. So, pag pumunta pa ako, nakakahiya na parang ano ba yan, nagpunta. Tapos na yung event. Alam niyo yun, ayoko naman nung ganun. And at the same time, iniisip ko yung, yung transportation fee, yung traffic, oh my God. Tapos yung pagod. Yun lang yung mga pros and cons pag na-i-invite ka sa mga events. Nakaka-flatter na ma-invite ka sa mga events kasi hindi naman lahat open to all yun, diba? So, mga chosen bloggers lang yung, or online influencers lang yung mga iniimbitahan. Second, of course, makikisalamuha ka sa mga tao, sa PRs. So, syempre, makikita mo yung mga sneak peek ng mga products na bago, matatry mo sila, socialize ka sa mga fellow beauty vloggers, online influencers, something like that. Number 3, of course, syempre, may mga freebies na ibibigay sa'yo in return. Pero, ang cons doon is, first, of course, transportation fee, Uber. Hindi talaga mura ang Uber, lalo na sa area ko. Naka-reside ako dito sa Manila. Tapos, madalas ang events nasa Makati, nasa Taguig. So, sobrang layo talaga sa akin. So, to give you an idea kung magkano yung Uber ko, na lagi yan papatak sa, hindi yan bababa ng 250 papunta. Mura na yun, girls, kasi natandaan ko dati, dito papuntang Taguig or BGC, umabot ng 500 plus yung Uber ko. Papunta pa lang yun. What if yung pabalik? Sabihin mo, another 500. Sabihin natin, 1,000 pesos for the transportation fee. Ang sakit kasi parang, girl, 1,000 pesos yun. Sayang, diba? Syempre, yung kakainin mo pa after the event. Hindi kasi lahat ng events may food. Kumbaga, papalitasin mo muna yung rush hour, so kakain ka ng konti, ganyan-ganyan. So, yung mga ganong expenses ba? And of course, pagdating mo dito sa studio or sa bahay, pagod ka na talaga. So, ayun, yun lang yung mga cons, pros and cons, pag uma-attend ako ng events. Actually, pinagsasabihan nga ako ng mommy ko, tsaka yung isa kong good friend na parang, piliin ko na nga daw yung events na attenan ko kasi sinasabi nila na worth it ba, ganyan-ganyan. Kasi totoo lang parang papagod ka lang. Yung transportation mo, yung ganyan-ganyan, blah blah blah. Syempre parang hindi, concerned din kasi sila sa akin. Tapos syempre hindi maiwasan. Parang hindi na, alam niyo yun, yung panahon ngayon, hindi na safe, diba? So, yun, lang sila din. Very, lang sila, concerned lang din naman sila sa akin. Which I really understand naman, diba? Tapos, Candy Lovers, share ko lang to. Hindi to rant or whatever. Wala akong kaaway. Yan, disclaimer na to bago ako mag-umpisa. Nag-post lang ako sa aking Facebook na parang sabi ko, I work hard to earn money. Kasi yun naman yung purpose natin kung bakit tayo nagtatrabaho, diba? Kasi may mga pangangailangan tayo sa buhay at may mga expenses tayo. So, sabi ko, if you want to do business, hire me as your MUA, makeup artist, or collaborate with me, we really have to set a budget for it. Ibig ko sabihin, pag kinuha nyo ako as makeup artist, kailangan po natin mag-set ng budget. Hindi po laging free, ganyan. Sa case ng pagiging makeup artist, lalo na pag home service siya, hindi talaga madaling mag-home service, lalo na pag malalayong lugar yung sa servicean mo. Kasi number 1, yun nga, again, Uber, transportation fee. Number 2, yung bit mo yung mga gamit mo. Yung pagod ba ng pagbitbit, paglagay, pag-ayos ng makeup, sa train case, yung mga ganung bagay. Tapos, paglilinis ng mga makeup, ganyan. Yung preparing. Tapos, yung pagbibitbit. Basta yun. Alam na alam yun ng mga fellow makeup artist ko. Number 3, syempre yung mga makeups na gagamitin mo. May mga times dyan na parang ako lagi
Well, buti na lang lately wala na ako na-encounter. Pero dati, madalas na parang nawawalan ako ng gamit. Pag nag-home service ako, it's either mawawala yung isa kong item na makeup, yung balabal ko, yung pinaka-cape ko. 3 beses yan nawala. Hindi ko alam bakit. Or naiiwan sa client, ganyan, nakukuha ng client. Yun yung mga, scenarios. And then, number 4, syempre, yung pagod din talaga ng makeup artist na pagpunta, pag-service, ganyan. Syempre, kakain pa and all that. Kaya, mas mahal kaming mag-charge pag home service. Unlike dito, ako, sa studio, pag tinatanong yung rate ko, mas mura ako magbigay dito sa studio. Kasi, syempre, yung comfort ko yung iniisip ko. Kumbaga, nandito na, lahat ng gamit ko naka-prepare na. So, wala akong gagastusin na iba. So, yun lang yun. Kaya, mas mura ako charge pag sa studio. Now, for the vlogging naman, hindi rin madali yung trabaho namin as a vlogger. Kasi yung iba parang initial reaction nila, may tripod ka, may video camera ka, may laptop ka, or may computer ka, may internet ka, upload mo, YouTuber ka na, Hindi rin naman kasi ganun kadali yun. Parang, syempre, ikaw yung mag-film, ikaw yung mag-edit, ikaw yung mag-voice over, lahat-lahat. Alam mo yun, sobrang hirap din. One-woman show. Kumbaga, wala naman akong cameraman, wala naman akong PA, wala rin naman akong graphic artist or video editor na, uy, edit mo yung videos ko. Yung mga ganyan. Ako lang talaga lahat gumagawa. Hindi ko naman sinasabi na sobrang taas ng following ko, sobrang taas ng subscribers ko, sobrang taas ng views ko. But the thing is, ang pinopoint out ko lang is yung hard work. So, yung time and effort na ginugugol ko for this video, may katumbas na monetary value na sana yun sa makeup artistry world. You get what I mean? Nagaget nyo ba yung point ko? So, kung hindi naman monetary yung value, edi sana, pinahingan ko na lang siya. Edi sana, natulog na lang ako, or nakipag-bonding na lang ako sa family ko. You know what I mean, diba? Okay. So, meron din ako mga nakikitang comments dito na parang kaya hindi na umuusad yung followers mo kasi hanggang ganyan ka na lang, blah, 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 churba, blah, blah, blah. To be honest, sobrang okay lang sa akin. Hindi sumasama yung loob ko na, ay, natabunan na ako, ay, hanggang dito na lang yung subscribers ko, ay, yung views ko, ganito lang. Nakakalungkot, kahit papano, syempre, yung effort nga na, yung time and effort nga na ginugol mo, diba? Pero, at the same time, okay lang din naman, kasi, hindi naman, I don't wanna force myself, yun. Hindi ko rin binibigyan pansin yung mga negative comments. Masaya na ako kung ano yung meron ako ngayon. Sa 26,000 followers ko sa YouTube, sa 23,000 na followers ko sa Instagram, okay na sa akin yun compared sa iba. And yun nga ayoko kasing mag-compare sa ibang YouTubers kasi kanya-kanya kaming nakukuhang mga blessings, projects, ganyan. Hindi kami pare-parehas talaga. So, kung si YouTube ganun yung blessings na nakuha niya, si YouTube iba din yung blessings na nakuha niya. Hindi man parehas sa paningin ng iba, pero alam niyo yun, baka kay YouTube sobrang big deal na sa kanya yun. Ganun din kay YouTube Yun, ganun lang. Ganun lang kasimple ang buhay. Hindi naman kailangan puro negative vibes lagi. Kaya, pag may nakikita akong mga negative comments about me, ganyan, blah, 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 okay lang, check ko. Titignan ko kung kung constructive criticism ba. Pero kung, alam yun, kung medyo below the belt naman ang kanyang mga patutsara, you know, girl, I really have to delete and block. Kumakain pala ako nito. Tutuseko. Bigay to ni Mama Zen. Thank you, Mama Zen. Sarap na ito. Just drinking coffee lang. Good coffee. While checking my YouTube. Tsaka Facebook. So, yun. So, before ko pala i-end yung vlog ko, Candy Lovers, nagpadala si Shiseido sa akin. Shiseido team ng, ito, White Luxent Brightening Cleansing Gel. So, ito yung concealer na sobrang na-amaze ako din sa Sample Room X Shiseido event nung SM Mega Mall last May. So, ito yung On Makeup Spot Correcting Serum in the shade of Natural. Na-amaze ako sa kanya kasi look at the, tip. Para siyang silicone or rubber. Tapos, i-click mo lang ata. Ay, hindi. I-twist mo to. Tapos, lalabas na yung product. So, twist natin siya. Ayan o. Pinwist ko lang siya. Tapos, lumabas na yung product. Tapos, yan. Ganyan lang siya.
And yan yung, concealer niya. Ano siya, natural light. It's very lightweight. Pero ano siya, light to medium coverage siya. Good to for under eyes. Yan. Kung meron kayong kailangan takpan na chismis sa mukha, ayan. Natatakpan niya. Buildable yung coverage din niya. And may mild scent siya, pero hindi siya yung chemical yung amoy. And then, magdadaglag lang uli ako. Tapos, i-blend ko kasi buildable yung coverage niya. So, ayan. Tapos, matte na yung finish niya. Ang galing talaga nito eh. Ayun. So, thank you so much, Shiseido, for sending the White Lucent Brightening Cleansing Gel and your concealer. I love it. Thank you, thank you, thank you talaga. Tapos, alam nyo ba, nag-iisip ako ng mabuti. Kasi dito sa building na to, merong ino-offer na broadband. Familiar ba kayo sa EVO DSL? EVO DSL broadband. Yun. Iniisip ko kung magre-register ba ako or what. Kasi nababagalan talaga ako dun sa Sun broadband ko na DSL. Sobrang bagal. Pag nandito ako sa studio, hindi ako makapag-upload talaga ng video. As in yung 1 minute na video ko na for Instagram pala, inaabot siya ng 4 hours just to upload. Imagine 1 minute, 4 hours. I cannot. Kaya, the only time na nakakapag-upload ako ng video, pag nasa bahay na ako. Which, by the way, nade-delay yung video upload ko. Kaya, yun. If familiar kayo kay EVO DSL, let me know kung ano masasabi nyo sa kanya. Kasi, when I check lang online, wala akong masyadong nakitang review. And, syempre, girls, kailangan medyo magtipid ako. Kasi, ayoko naman ng gastos ako ng gastos. Tapos, wala naman akong income in return, diba? So, yun yung iniisip ko talaga. Ayun lamang, Candy Lovers. I guess I'll end my vlog here. Next time na lang yung shoutout video kasi feeling ko mahaba na to. But I think nag-shoutout naman ako nung last time. So, yes, yun lamang. Thank you so much for watching my video and I hope to see you soon. Take care and God bless. Bye! Diba, Candy Lovers, sabi ko nga i-end ko na yung vlog ko. Pero, pinakalimutan pala ako. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ginagamit kong skincare right now is this one from Madeca Cream. Ayan. Actually, ina-alternate ko siya. Yung gamit ko nung kahagabi is yung Madeca Mask. And then ngayon, ang ingay! Ngayon naman, ang gamit ko yung cream naman nila. Ito yun. Ito yung Madeca Cream Centella Hydrating Formula. So, bagay daw to for the acne-prone skin, which I really have right now. And tamang-tama kasi, feeling ko, ilang days na lang from now, magkakaroon na naman ako. So, ayun, tinitigyawat na naman ng lola nyo. Pero, ito ang aking skin condition right now. Pero alam nyo, nakatulong talaga yung collagen na tablet, yung DHC na collagen tablet, tsaka yung White X, yung iniinom ko, tsaka yung mga skincare routine na ginagamit ko nung yung mga Japanese products. Kasi, ayun na, wala lang, napansin ko lang mas okay yung skin ko compared before. So, yun lang, Candy Lovers. Anyway, sige, good night na talaga kasi, yes, anong oras na? It's already 12 na. So, mukha lang maliwanag kasi binuksan ko lahat ng ilaw pero, yes, it's late na naman. So, yun lang, good night.